Dito na lang, Manong. Heto po ang bayad ko. Uy, mga kapitbahay, tingnan nyo kung sino yung dumarating. Si Loretta. Ay, grabe naman talaga, no? Oo nga Ay, no. naku, anong oras na naman umuwi? Oo. Hindi na naawa doon sa anak niyang dalagita. Oo nga no. Iniiwan ang mag-isa sa kanilang bahay. Eh, grabe naman yun. Ay, kawawa nga naman talaga yun. Ako na grabe naman ang naman. pinag-uusapan nila. Wala na talagang ginawang matino ang mga taong to. Oy, Loretta! Saan ka na naman galing? Hating gabi ka na umuwi Siguro may kinatagpo ka, no? Kung may kinatagpo man ako, wala ka na doon, Jacinta. Kaya pwede ba? Tumabi ka sa daanan ko? Ay, talaga namang wala kang hiya sa katawan mo, ano? Ikaw na nga itong hating gabi na palagi kong umuwi. Ikaw pa itong matapang, di ba, mga kapitbahay? Ano bang problema mo kung hating gabi na ako umuwi? Ikaw nga inaabot ka ng hating gabi sa pakikipagchismisan at sugal. Pinakialaman ba kita? Ba't walang hiya ka? Oh, bakit? Kapag ikaw ang namumuna, ayos lang. Pero kapag pinuna ka pabalik, ako na agad ang walang hiya. Ang lakas din ng amats mo Umalis ka na nga lang, malanding babae ka. Alam nyo ba ha? Pokpok to Oh, ano? Alis na! Kanina pa dapat. Kaso nakaharang ka Tabi! Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Wala ka pala, Jacinta Inangasan ka lang ni Loretta Hindi ka nakakibo. Manahimik nga kayo. Oh, wala kayong kwentang kaibigan. Magsilayas na nga kayo dito sa tindahan ko. Lihim na lamang na napairap si Loretta. Malaki talaga ang inis sa kanya ni Jacinta. Simula nang lumipat sila sa baryo ng San Juan. Unang araw pa lang nila ng anak niyang si Mutya ay pinag-iinitan na siya nito. Nung una, hindi siya kumikibo o pumapatol, dala na rin ng pakikisama. Pero habang tumatagal, mas nagiging agresibo ang mga pasaring sa kanya ni Jacinta. Lalo na't palagi siyang hating gabi kung umuuwi. Ipinagkakalat nito na may kinatatagpong lalaki, si Loretta. Pati ang anak ni Loretta na si Mutya ay apektado sa chismis na gawa ni Jacinta. Kain na po kayo, Nay. Pasensya na po kayo. Malamig na yung sinaing na isda. Pero kung gusto mo, pwede ko naman pong initin. Huwag na anak. Mas masarap nga ito kung malamig tapos ipapartner sa kaning lamig. Nagkasagutan na naman po ba kayo ni Aling Jacinta, Inay? Wala namang bago dun anak. Nasasanay na rin ako sa kagaspangan ng ugali ng babaeng yun. Umalis na lang po kaya tayo dito. Bumalik na lang po tayo sa Leyte. Anak, hindi na tayo pwedeng bumalik sa Leyte. Alam mo namang hiwalay na kami ng tatay mo Diri kagid masabtan kaya ano ka mo nagbulag ni Itay. Maayos naman po ang pagsasama niyo nun May da mga buta nga, diri mo na kinahanglan hibaruan mo tiya. Kung ano man ang dahilan ng paghihiwalay namin ng itay mo, sa amin na lang yun. Sana anak, matanggap mo na hindi na tayo pwedeng bumalik ng Leyte. Nasasaktan pa rin po ako, Inay. Nauunawaan kita anak. Kahit ako din naman, nalulungkot. Sa tuwing nakikita kitang nangungulila sa iyong ama. Pero may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Hindi na lamang kumibo si Mutya. 15 anyos siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang at mas pinili niyang sumama sa kanyang ina na umalis ng Leyte. Na iniwan ang kanyang ama doon
Nung una, palagi niyang tinatanong ang kanyang ina kung ano ang dahilan ng paghihiwalay ng mga ito. Pero wala siyang sagot na nakuha. Palaging umiiwas ang kanyang ina at hindi siya binibigyan ng kaukulang paliwanag. Hanggang sa napadpad sila sa Luzon bilang pakikipagsapalaran upang mabuhay. Nung una, ayos naman sila sa San Juan. Payapa ang buhay nila. Pero nagulo ang pamumuhay nila nang magsimulang siraan sila ng kapitbahay nilang si Jacinta. Mainit ang dugo nito sa kanilang mag-ina. Kagaya lamang ng sumunod na araw. Habang nagwawalis ng bakuran si Mutya, bigla na lamang nagtatalak si Jacinta. Hoy, Mutya! Itali nyo naman na maayos yung kambing ninyo. Muntik na kainin ng mga tanim kong gulay sa likod bahay. Nakatali naman po ang kambing namin, Aling Jacinta. Ako po mismong nagpapastol ng mga yun. O anong gusto mong palabasin? Nagsisinungaling ako? Sa edad kong to? Sa tingin mo magsisinungaling pa ako? Isa pa yung mga alaga niyong manok. Itali niyo rin yung mga yan. Pumupunta sa bakurang ko. Ikukulong ko na lang ho. Ay, mabuti pa nga. Ay, kung mag-aalaga kasi ng mga hayop, ay dapat hindi pinapabayaan. Hindi ganyan, mga pabaya. Hindi naman po namin pinapabayaan ng mga alaga naming hayop. Ay, sige. Mga tuwirang ka pa. Ang mahirap sa inyong mag-ina, nagkaroon lang kayo ng konting pera. Akala nyo kung sino na kayo dito sa Barrio San Juan. Ay kung hindi ko pa alam, may kababalaghang ginagawa yung nanay mo, kaya marami kayong pera. Matino po ang nanay ko. Huwag niyo po sana siyang pagbintangan ng kung ano-ano. Matino? Ay may matino bang hating gabi na palagi umuuwi? Nagtatrabaho po ang nanay ko. Panggabi ang trabaho niya. Kaya gabi na siya umuuwi. Sus! Paandaran mo ako ng panggabi ang trabaho. Ang sabihin mo, kumikirengking sa kabaret yung nanay mo. Hoy, pokpok ang nanay mo. Hindi ho pokpok ang nanay ko. Pwede po ba, Aling Jacinta? Tigilan niyo ng paninira niyo sa amin. Wala naman po kaming ginagawang masama sa inyo. Abay, bastos ka. Wala kang galang sa matanda. Palasagot. Palibasa, pabaya ang nanay mo, kaya hindi ka natuturuan ng magandang asal. Wala kang galang sa mas nakatatanda sa'yo. Tinuruan po ako ng nanay ko ng magandang asal. Uy, tinuruan daw. Ay, paano ka nga tuturuan ng magandang asal ng nanay mo? Eh, balita ko, diba? Hiwalay na yung mga magulang mo. Abay, kawawa ka naman. May pokpo ka nang ang ina. Wala ka pang buong pamilya. Ayan, sige. Pumasok ka dyan sa loob ng lungga. Uy, akala mo kung mga sino? Ay, yung mga alaga nyo, ha? Labis na nasaktan si Mutya sa mga salitang narinig niya mula kay Jacinta. Gusto man niyang kontrahin ang mga sinabi nito. Alam niyang may katotohanan din ang ilan doon. Wala nga siyang isang buo at masayang pamilya. Tinuruan man siya ng magagandang asal ng kanyang ina at ama. Hindi pa rin nawala ang pangungutyang nakadikit sa kanya na siya raw ay produkto ng isang broken family. Pinipilit lumaban ni Mutya sa mga taong kagaya ni Jacinta. Ngunit dumarating din talaga sa punto na hindi na niya kayang magpakatatag. Sa halip na sumagot, ang sakit ay itinatago na lamang niya sa mga luha. Pagkapasok niya sa kanilang bahay, sakto namang lumabas si Loretta mula sa banyo. Abala ito sa paghahanda para sa pag-alis kinagabihan. Napakunot ang noo nito nang makita si Mutya na umiiyak. Oh, anong nangyari sa iyo, Mutya? Bakit ka umiiyak? Wala po, inay. Umamin ka sa akin. Si Jacinta na naman ba? Pinagsalitaan ka na naman ba niya ng kung ano-ano, ha? Wala naman pong bago sa mga sinasabi niya sa akin eh. Sabi niya, wala raw akong buong pamilya. Tapos sabi niya pa, kailangan daw nating itali ang mga alaga nating kambing dahil perwisyo daw. Nakatali naman ang mga alaga natin, ha? Humanda sa akin ang babaeng yan. Sumusobra na talaga siya. Hindi ko siya pinapakialaman pero siya tong panay ang pangingialam sa atin. Papasok po muna ako sa kwarto ko, Nay. Wala ka bang pasok ngayon? Wala ho.
Bukas pa po ang pasok namin. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto mo. Ako nang haharap sa tsismosang Jacinta na yan. Hindi na lamang kumibo si Mutya at tahimik na pumasok sa kanyang silid. Alam niyang tototohanin ng kanyang ina ang pagsugod kay Jacinta. May parte sa utak niya na gusto niyang pigilan ang kanyang ina. Pero mas nangingibabaw ang inis niya sa kasamaan ng ugali ni Jacinta. Kaya hinayaan niya na lamang si Loretta na sugurin ang tsismosa nilang kapitbahay. Jacinta! Mag-usap nga tayong dalawa. Oh, bakit Loretta? Nagsumbong sa'yo ang anak mo, kaya bigla kang sumugod dito sa bahay ko. Bakit mo pinagsalitaan ng gano'n ang anak ko, ha? Hindi ka ba talaga titigil dyan? Sa panghengealam sa buhay namin? Hindi na nakakatuwang babae ka, ha? Napipiko na talaga ako sa'yo. Oh, di mapikon ka. Totoo naman kasi ang sinasabi ko sa kanya. O hindi ba't hiwalay kayo ng asawa mo? Yun ang sabi ng mga taga rito sa Barrio San Juan. Pero alam mo minsan naiisip ko, baka nga wala ka namang asawa. Baka putok sa buho lamang yung anak mo. Ah, putok pala sa buho ang anak ko, ha? Kaya nga, totoo naman diba? Oh, halika dito. Ano? Puputokin ko yan nguso mo nang ganon? matigil na sa kakachismis mo. Ano ba? Nasasaktan ako. Bitiwan mo boko. Papo ka. Aray! Ako! Pupok pala talaga, ha? Ha? Yan ang ulo mo. Walang matino. Wala ka na ginawa kundi pakialam at kaming mo. Aray ko, ano ba? Ang sakit ka na boko. Bitiwan mo ako. Ay! Tulungan niyo ako. Ano ba? Huwag kayong malasay. Tulungan niyo ako. Chismosa mo talaga. Aray! Ano, ha? Masakit? Ha? Masakit? Tama na! Walang pero okay na ako ng balagarit ka. Tama na! Nagsisisigaw si Jacinta at humingi ng tulong dahil sa pananabunot sa kanya ni Loretta. Halos walang kapitbahay ang lumapit upang umawat. Hindi lamang kasi si Loretta ang may kinikimkim na inis kay Jacinta. Marami na rin itong siniraan sa kanilang baryo. Wala lamang talagang naglalakas ng loob na patulan siya. Ngunit sa pagkakataong yun, tuluyan ang napuno si Loretta. Naawat lamang ang dalawa nang dumating ang mga tanod ng barangay upang paghiwalayin sila. Dinala pa ang mga ito sa kapitan upang marisolba ang kanilang alitan. Ngunit alam ng lahat na suntok sa buwan ang tuluyang pagkakasundo ng dalawa. Kinabukasan, panay na naman ang parinig ni Jacinta sa mag-ina. Parang wala lamang nangyari sa nakaraang pananabunot ni Loretta sa kanya. Sus! Akala mo kung sino? Kung hindi ko pa alam, sa kabaret naman nagtatrabaho. Kaya palaging hating gabi na kung umuwi. Akala mo kung sinong malinis? Ay naku, wag ako. Jacinta, ano ka ba naman? Hindi ka ba titigil dyan sa kapaparinig mo sa mag-inang yan? Napabarangay ka na nga. Nasabunutan ka na. Tapos ayan, hindi ka pa rin tumitigil. Pwede ba, Tino? Hayaan mo nga ako. Paanong hahayaan kita? Asawa kita. Ako na rin ang nahihiya dyan sa mga pinaggagawa mo. Ano ka ba naman? Ay, bakit? Totoo naman ang sinasabi ko. Sino ba naman ang matinong tao na uuwi ng hating gabi? Lalo na't babae pa. Ando na ako. Pero labas na tayo dun. Lalo na't hindi naman natin sila kaano-ano. Hindi rin naman sila nakakapirwisyo sa atin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ba ang init-init ng dugo mo sa mag-inang yan. Ay, wala lang. Trip ko lang. Ay, pwede ba? Huwag mo nga akong pakialaman. Dahil mainit talagang dugo ko dyan kay Loretta. Akala mo kung sino maganda at sexy. Ang yabang. Ngayon, alam ko na kung bakit mainit ang dugo mo kay Loretta. O ay bakit? Nauungusan ang ganda mo. Dahil nung wala pa si Loretta dito, ikaw ang palaging muse ng barangay sa mga patimpalak. Ngayon, si Loretta na. Tama ba ako? Bakit nagagandahan ka sa kanya? Ay, ewan ko sa'yo, Tino. Mas maganda pa rin ako sa babaeng yan. At patutunayan ko sa inyo, lalo na sa'yo, ha? Pokpok ang Loretang yan. Selosa talaga si Jacinta. Kahit ayaw man itong aminin yun. Madalas uminit ang ulo niya sa mga kapitbahay kapag pakiramdam niya'y nalalamangan siya o may mas lamang sa kanya. Kaya naman hinahayaan na lamang siya ng asawa niyang si Tino. Alam nitong kapag pinakikialaman pa niya ang ugali ng asawa, tiyak na mauuwi lamang yun
sa pagtatalo. Samantala, pinili na lamang ni Loretta na huwag pansinin ang mga pasaring ni Jacinta tuwing dumaraan siya sa tapat ng bahay nito. Sanay na siyang magtimpi at umiwas sa gulo. Ngunit isang araw, kararating pa lamang ni Loretta mula sa trabaho nang mapansin niya na may nagkakagulong mga tao sa kanilang baryo. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya sa nag-uumpukang mga kapitbahay upang alamin kung ano ang nangyayari. Ay, totoo ba talagang unaswang ng bata? Ay, kawawa nga yung bata eh, kay sanggol-sanggol pa. Grabe na talaga dito sa parang isa noon, hindi ba? Talaga sinabi mo Nakita pa. mo ba yun? Ay, nako. Talaga yun. Aswang nga ba talaga? Pero sa tingin ko totoo talaga yun eh. Nakakatakot na pala talaga dito sa lugar natin, ano bakla? Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Loretta, ikaw pala. Nako, masamang balita. Bakit, Tino? Yung anak ni Jayan, inaswang kani-kanina lang. Ayun, patay na. Ano? Yung 2 buwang gulang niyang sanggol? Oo, yun nga. Iniwan lang daw saglit ni Jayan yung bata dahil gumamit ng banyo. Pagbalik niya, may butas na ang pusod ng bata at wala ng buhay. Ay, sus Mariosep! Nakakakilabot naman ang nangyayaring ito. Paano nasabing aswang ang pumatay? Ano pa bang nilalang ang papatay ng ganong klase? Hindi naman pwedeng normal na tao, hindi ba? Lalo na, wala ng dugo ang bata at may mga kagat rin ang mga paa nito. Tino! May lintek ka. Kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala at nakikipag-usap sa babaeng kabaret na to. Sige na, Tino. Uuwi na ako. Hoy! Sandali lang. Anong ibig sabihin nito, ha? Wala ka na bang mahanap na customer? At pati dito sa asawa ko, balak mong magpabembang. Hoy, etong sinasabi ko sa'yo, ha? Hindi ka pagpapawisan dyan. Huy! Yung uso mo, Jacinta! Nakakahiya ka talagang babae ka. Hindi ka na nahiya sa mga kapitbahay. May namatayan na nga. Ganyan pa rin karuming utak mo. Ay, bakit? Bakit, ha? Eh, nakita ko kayo nag-uusap. Anong tingin nyo, ha? Anong iisipin ko? Jacinta, narito kami sa gitna ng mga kapitbahay nag-uusap. Kaya huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Sige ka. Baka mabaliw ka. Aba, tarantada ka talaga, ha? Jacinta, tama na sabi, nakakahiya na. Yung bunganga mo nakakahiya na. Walang-wala na sa lugar. He! Napapailing na lamang na umalis si Loretta. Balak pa sana niyang makisimpatya sa kapitbahay na namatayan. Ngunit hindi matigil ang pagbubunganga ni Jacinta. Kaya mas pinili na lamang niyang lumayo bago pa muling mauwi sa gulo ang lahat. Mabilis nagang naging usap-usapan sa buong baryo ang sinasabing aswang ang pumatay umano sa sanggol. May ilang nagsasabi baka may dayong aswang na nakapasok sa lugar nila. Ang iba na may takot na takot, nangangamba baka magpatuloy pa ito sa pamimiktima sa kanilang komunidad. Hindi rin nakaligtas sa balitang yon si Mutya na noon ay kararating lamang mula sa eskwelahan. Grabe na ho ang takot ng mga tao dito sa atin, Nay. Dahil po dun sa nangyari sa anak ni Jayan. Oo nga eh. Sana, kung sino man na may kagagawa nun, aswang man o tao, sana mahuli na. Kawawa naman yung mag-asawa, lalo na yung bata. Tama ho kayo. Halos mabaliw nga raw po si Jayan dahil sa nangyari. Eh kahit sino naman anak, hindi kakayaning mawala ng anak. Sandali, ano pala yung dala mo? Binili ko po dun sa bagong tindahan sa kanto, Nay. Bumalik na ho kasi yung dating may-ari ng lumang bahay. Nagtitinda na po sila ngayon ng mga pagkain. Lumang bahay? Oho, yung sa may kanto, malapit po sa bahay ni Aling Jacinta. Yun ba? Hindi ko napapansin na may tao pala dun. Meron na ho. Bumalik na daw ho sila noong nakaraang araw. Mukhang masarap po yung mga tinda nilang karni, Inay. Pero mas pinili ko po itong gulay. Mabuti naman. Halika na, tikman na lang natin yan nang magkaalaman na. Sige po, isasaling ko lang po sa lalagyan. Pinagsaluhan ng mag-ina ang pagkaing binili ni Mutya mula sa bago nilang kapitbahay. Kahit simpleng gulay lamang yun, tunay namang masarap. Pagkatapos nilang kumain,
Si Loretta na ang naghugas ng kanilang mga pinagkainan. Nang matapos siya sa paghuhugas ng pinggan, nagpaalam na siya kay Mutya na aalis na patungo sa kanyang trabaho. Sanay na si Mutya sa ganoong ayos ng kanilang buhay. Pagka-uwi niya mula sa eskwelahan, siya namang pag-alis ng kanyang ina papasok sa trabaho. Samantala, habang naglalakad si Loretta patungo sa trabaho, nadaanan niya ang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Ngunit tama nga si Mutya, bumalik na nga ang may-ari nito. May maliit ng tindahan sa harap ng bahay at kapansin-pansin, malinis na rin ang bakuran. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, bigla na lamang nagtama ang kanilang mga mata ng isang matandang babae na nakatayo roon. Magandang hapon sa'yo, Iha. Magandang hapon din po. Kayo ho bang nakatira sa bahay na yan? Ay, oo. Matagal din kaming nawala dito sa San Juan. Kaya matagal ding abandonadong bahay na to. Ganun ho ba? Ako nga pala si Maring. Aling Maring na lang ang itawag mo sa akin. Ako naman po si Loretta. Loretta? Ay, kanino ka bang anak? Halos hindi yata kita natatandaan. Alam mo kasi, halos kilala ko ang mga tao dito sa baryong ito. Hindi po ako taga rito. Dayo lang po ako. Magtatatlong taon pa lang po ako dito. Ganun ba? Kaya naman pala hindi kita matandaan eh. Hindi ka pala taga rito. Hindi po. Sige ho, Aling Maring. Mauna na po muna ako. May trabaho pa po kasi ako eh. Siya, sige. Ay mag-iingat ka siya dyan. Balita ko, may inaswang daw dito kagabi. Yun nga po ang sabi-sabi. Sige po, aalis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Matamis nang umiti ang matanda kay Loretta. Mukha naman itong mabait. May edad na rin ito. Halos maputi na ang buhok. Ngunit kapansin-pansin pa rin ang liksi ng mga kilos. Ipinagkibit balikat na lamang ni Loretta ang tungkol sa matanda. Sa isip niya, mukhang wala naman siyang magiging problema sa bagong kapitbahay. Hindi ito tila kaugali ni Jacinta, kaya nabawasan ang kanyang pag-aalala. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pauwi na si Loretta mula sa trabaho. Mag-aalas 2 na nung madaling araw. Habang naglalakad, bahagya niyang minamasahe ang kanyang balikat dahil nananakit yon sa pagod. Ngunit bigla siyang napahinto nang may mapansin siya sa bubungan ng kanilang kapitbahay. Totoo ba ang nakita ko? Parang may tumalong anino sa bubungan ng kapitbahay namin. Namamalikmata lang ba ako? Pero hindi eh. May nakita talaga akong tumalon. Maitim na anino na sininagan pa nga ng buwan. Aswang! Mga kapitbahay! Tulong! May aswang! Tulong! Galing yun sa bahay nila, Emma. Sumisigaw siya ng may aswang daw. Hindi. Kailangan kong makauwi sa bahay. Mag-isa lang si Mutya. Magmamadali ako. Bilisan mo, Tino! Kailangan malaman natin kung sino yung aswang na yan dito sa atin! Dahan-dahan naman, Jacinta. Alam mo namang inaatake ako ng gout ko. Teka! Tino, nakikita mo bang nakikita ko? Ang alin? Tingnan mo kung sinong mabilis na naglalakad. Yun o! Galing sa direksyon ng bahay ni Emma. Ha? Sino pa ba? Si Loretta. Sabi ko na nga ba eh, may itinatagong sikreto yung babaeng yan. Kaya hating gabi na akong umuwi. Jacinta, magtigil ka nga. Kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Matagal nang umuuwi ng hating gabi yan si Loretta dahil panggabi ang trabaho niya. Ay nako, hindi. Sigurado ako, siya ang aswang. Halika, puntahan natin ang bahay nila Emma. Kailangang malaman natin kung anong nangyari sa kanila. Kung may nakain ba ng aswang o wala. Aray! Halika na, bilisan mo! Dahan-dahan sabi! Huwag mo kong hilahin, matutugma Ang ako! bakit mo kasi! Bilisan mo! Maunahan pa tayo ng ibang kapitbahay! Bilis! Hindi napansin ni Loretta
na nakita siya ng mag-asawang Jacinta at Tino. Nagmamadali na kasi siyang maglakad pa uwi, dala ng matinding pag-aalala para sa kanyang anak. Lalo pang bumigat ang kanyang dibdib nang marinig niya ang balitang may panibagong pagsalakay na naman ng aswang. At ang nilalang na nasilayan niya sa bubungan ng kanilang kapitbahay ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi na niya inintindi ang mga nagkakagulong tao sa paligid. Wala siyang ibang iniisip kundi ang makauwi agad. Pagdating sa kanilang bahay, kaagad niyan tinawag si Mutya. Agad naman siyang pinagbuksan ito. Halatang bagong gising ang dalaga. Nakalugay ang buhok at lulugulugo pa ang mga mata. Tila inagaw sa mahimbing na pagkakatulog. Mutya! Mutya! Mutya, bilisan mo. Isara mo na maigi ang pintuan. Nay, ano po nangyari? Bakit po nagkakagulo yung mga kapitbahay natin? Umatake na naman daw ang aswang. Narinig ko ang boses ni Emma. Humihingi ng tulong. Diyos ko, sana naman mauli na yung aswang na yun. Ay, ewan ko ba. Kanina, habang pauwi ako, may nakita akong parang aninong lumundag sa bubungan ng mga kapitbahay natin. Hindi ko lang sigurado kung ano yun. Hindi ako sigurado sa nakita ko, anak. Nay, hindi po kaya aswang yung nakita mo? Maaari. Kaya sige na, dapat magdoble ingat tayo. Lalo ka na, Mutya. Madalas kang mag-isa dito sa bahay tuwing gabi. Ikaw din naman po, Nay. Panggabi ho ang trabaho mo. Mas nag-aalala po ako sa'yo. Kaya ko ang sarili ko. Kaya wag mo akong alalahanin. Hindi naging madali ang gabing yun sa baryo ng San Juan. May panibagong nabiktima na naman ang aswang, ang anak ni Emma. Ayon sa ginang, naalimpungatan na lamang siya dahil sa impit na pag-iyak ng kanyang sanggol. Ngunit bago pa man siya tuluyang makabangon, bigla na lamang tumigil ang iyak nito. Sa kanyang paglingon, nasilayan pa raw niya ang isang maitim na aninong mabilis na tumakas sa kanilang bintana. Ang aswang. Kinabukasan, bakas pa rin ang matinding takot sa mukha ng mga tao sa baryo. Ngunit sa halip na magkubli sa pangamba, may iba namang pinagtutuunan ng pansin si Jacinta. Kaagad nitong ipinamalita sa lahat ang nakita niya noong gabing yun. May maniwala kayo sa akin. Kitang-kita ko nga mismo. Tapos? 2:00 ng madaling araw. Galing si Loretta sa direksyon ng bahay ni Emma. Si Loretta? Oo, siya nga yung nakita ko doon. Ano bang gusto mong palabasin na Sinta? Ano ba naman kayo? Ano ba? Ang hihina niyong makagets? Ano pa? Eh di si Loretta ang aswang. What? Paano nangyari yun? Mag-iilang taon na dito si Loretta. E paano siya magiging aswang? Ay madali lang naman ang kasagutan dyan. Eh di sa ibang lugar siya nang bibiktima. Gusto niya lang talaga munang maging komportable tayo sa kanya. Para hindi natin siya paghinalaan, ganun yun. Ha? Oo nga no. Ay, siya May bagay punto ka. Ay, tama nga naman si Jacinta. Sige, mabuti kasi. Correct naman siya. Pero may pwede siya. O, di ba? Sabi ko sa inyo eh. At eto pa ha, palagi siyang hating gabi kung umuwi. Ano? Kayo ba maniniwala kayo na serbidora talagang trabaho niya? Aba, pwede naman siya magtrabaho sa umaga. Eh bakit pinili niya talagang gabi siya magtrabaho? O, di ba? Tama ako ano? O. Para mabilis siyang makapambiktima ng mga tao. Lalo ng mga bata. Tama! Ay, alam nyo, mabuti naman at tumatalino na kayong katulad ko kaya dapat lagi nyo akong kausapin. Hindi Jacinta! tumambay. Pumasok ka na nga dito! Wala tayong sinaing! Chismis na naman ang inuuna mo dyan sa labas! Che! Hindi chismis yon dahil nakita mo rin si Loretta kanina madaling araw. Kayo, magsiuwi na nga kayo. Hindi pa nga siguro kayo nakakapag-almusal. Puro chismis na inaatupag nyo. Ano ka ba, Tino? Huwag mo nga pauwiin yung mga kapitbahay natin. Nag-uusap pa kami. Tumigil ka na nga, Jacinta. Dahil yung pagiging chismosa mo magpapahamak sa'yo. Totoo naman ang sinasabi ko, Tino. Nakita mo rin naman yung babae yung kaninang madaling araw, hindi ba? Nakita mo! Napahilot na lamang si Tino sa kanyang sentido dahil sa pamimilit ng kanyang asawa sa teorya nito na isang aswang
si Loretta. Alam niyang mainit ang dugo nito kay Loretta sa napakaraming aspeto. Isa na roon, ang ayaw nitong malamangan. Hindi na lamang siya kumibo. Sa halip ay muli siyang pumasok sa kanilang bahay habang dinig pa rin niya ang paghihimutok ng asawa dahil hindi siya nito sinang-ayunan. Samantala, sa bahay naman ni Loretta, kasalukuyang naglilinis ang mag-ina nang may kumatok sa kanilang tarangkahan. Isang katok na nagpatigil sa kani-kanilang mga ginagawa. Magandang araw sa inyo! Nako, Aling Maring, kayo ho pala. Ano hong kailangan nyo? Pasok po kayo, Aling Maring. Ay, wag na. Dito na lang ako sa labas. May gusto lang sana akong ibigay sa inyo. Ganun ho ba? Sige po, dito na lang po tayo. Hali po kayo, maupo po kayo dito. Salamat. Ay, may gusto sana akong ibigay sa inyo. Ho? Ano naman po yun? Oo nga po. Matutuwa kayong mag-ina. Abay, dumating na kasi yung balikbayang box ng anak ko galing China. Marami siyang mga pampagandang ipinadala. Alam niyo namang matanda na ako kaya naisip kong ipamigay na lang. Nako, nakakahiya naman po sa inyo. Huwag ka nang mahiya. Ay, bukal naman sa loob kong ibigay to sa inyo. Ito nga pala yun. Body oil, lotion, at marami pang iba. Maraming salamat po, Aling Maring. Nay, magagamit mo yung mga to. Maganda sa balat yung mga yan eh. Talaga, anak? Opo. Tama nga si Mutya, Loretta. Maganda sa balat ang mga yan. Kakailangan ninyong mag-ina. Ay naku po, nandyan na naman siya. Aling Maring, naku naman. Lumapit na ho ako, nakita ko kayo dito eh. Aling Maring naman, nakakatampo naman ho kayo. Oy, bakit sila lang po yung binigyan ninyo? Mas matagal nyo na akong kilala kaysa sa mag-inang yan. Dalaga pa lang ho ako, kilala nyo na ako. Ikaw pala, Jacinta. Ay, walang problema. Bibigyan din kita. Talaga ho? So akin na to lahat. Oy, Loretta, akin na yan. Ibigay mo na sa akin yung mga yan. Ano? Sandali lang, sandali. Meron akong sobra. Narito lang Teka, sandali, kukunin ko sa bag ko. Eto. Sa'yo ng mga yan. Ay, naku naman talaga. Body oil, lotion, makeup. So, naku, Aling Maring, ikaw na talaga. Ay, ang bait-bait mo. Maraming salamat sa lahat ng ito, Hindi na ako makapaghintay na gamitin ang mga to. Galing pa to kay Anita, di ba? Galing po itong China. Oo naman. Galing yan sa China. Naku, maraming salamat talaga, Aling Maring. Sa wakas, may pampaganda na ako. Nagkatinginan na lamang ang mag-inang Mutya at Loretta. Parang batang nakakuha ng premyo si Jacinta sa tuwang ipinamalas nito. Hindi rin ito nag-atubiling lapitan at manduhan ang matandang si Aling Maring. Saka humingi rin ito ng pasalubong. Napansin din nila kung paano sumimangot ang matanda. Tila napipilitan lamang ibigay kay Jacinta ang mga sobrang dalang pampaganda. Hindi na rin nagtagal si Aling Maring sa kanilang bahay. Kaagad din itong umalis mula nang umpisahan siyang kausapin ni Jacinta at tanungin ng kung ano-ano. Samantala, naghanda naman sina Mutya at Loretta dahil makikipaglamay sila sa namatayan na si Emma. Grabe po yung nangyari sa anak niya, Ate Emma, Nay. Napakawalang hiya ng aswang na pumatay sa anak niya. Sinabi mo pa, anak. Sana mahuli na ang aswang. Para naman matapos na ang kaguluhan dito sa baryo natin. Sana nga po. Kawawa naman po kasi yung mga tao dito sa atin. Mutya, naamoy mo bang naamoy ko? Parang amoy na sunog na mantika ho, Inay. Oo nga eh.
Si Jacinta. Hops, kiri, hops. Siya pala yun. Nangingintab yung balat niya. Hindi ko rin po alam, inay. Pero habang papalapit siya, mas tumitindi po ang amoy ng sunog na mantika. Oo nga eh. Oy, nandito pala yung mag-inang aswang. Ay, bakit ganyan ang itsura nyo ngayon, ha? Ngayon lang kayo nakakita ng kasing Diyos ako at kasing bango ko. Mabango? Pasensya ka na, Jacinta. Pero amoy tutong na mantika ka eh. Ano? O ba't walang hiya ka talaga, Loretta, no? Away ba talaga ang gusto mo, ha? Anong amoy sunog na mantika? Ang bango-bango ko kaya, Gamit ko yung body oil na bigay sa akin ni Aling Maring. Ano? Ganyan po yung amoy ng body oil? Naku, Nay. Mabuti na lang pala hindi pa natin ginagamit yun. Pero anak, hindi naman ganyan ang amoy nung ibinigay sa atin. Hoy, kinagago niyo ba ako mag-ina? Ang bango ko? Kaya nga sinasabi niyo lang yan para hindi ko nagamitin ang pampagandang ibinigay sa akin ni Aling Maring kasi naiinggit kayo. Totoo ang sinasabi namin ni Mucha. Hindi talaga magandang amoy ng body oil. Kung ayaw mong maniwala, di bahala ka. Halika na, Mucha. Umuwi na tayo. Magluluto pa tayo ng hapunan. Opo, inay. Hoy! Bumalik nga kayo rito, mga itsoserang to! Kala mo naman kung sino? Akala niyo ba hindi ko alam yung modus niyo? Pero teka. Mabaho ba talaga yung amoy ko? Yung body oil na yun? Ang bango naman ah. Walang pakialam si Jacinta sa sinabi ng mag-ina. Para sa kanya, baka niloloko lamang siya ng mga ito. Sa pangamoy niya, napakabango ng nasabing body oil. Pumunta siya sa bahay ni na Emma, hindi upang makiramay, kundi upang makipagtsismisan. Doon ay muli niyang iginigiit na isang aswang si Loretta. May iilan sa kanyang mga kapitbahay ang naniwala sa kanya. Ngunit mayroon ding hindi. Hati ang opinyon ng bawat isa. Subalit si Jacinta ay patuloy pa rin sa kanyang paninirang puri. Hanggang sa isang araw, habang naliligo si Jacinta, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa loob ng banyo. Ay, bakit biglang ang lamig ng paligid? Tino! Pinuksan mo na naman ba yung bintana? Ang lamig eh! Alam mo nang naliligo ako, binuksan mo na naman yan. Aba, hindi sumasagot ang magaling kong asawa. Mabuti pa, bilisan ko ng paliligo ko. Ay, hindi ko na talaga kaya ang lamig. Jacinta! Nariyan ka ba sa loob ng banyo? Oo, narito ako. Pinuksan mo ba ang bintana? Ang lamig eh. Hindi ko binuksan. Paano nariyan ka? Ha? Ay, sandali nga, lalabas ako. Paanong? Ay, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Diyos ko, kanina ka pa ba talaga dyan sa loob ng banyo? Ay naku naman, Tino, paulit-ulit. Oo, kanina pa nga ako dyan sa loob ng banyo. Bakit ba? Kasi nakita kitang papaalis kanina. Tinawag pa nga kita eh. Pinaglololoko mo ba ako, ha? Huwag mo nga akong tinatakot na lalaki ka. Totoo nga. Dala mo pa nga yung paborito mong bag. Para kang walang naririnig habang tinatawag kita. Tino, ha? Kinikilabutan ako sa'yo. Sandali nga. Titingnan ko sa kwarto kung nandun pa rin yung bag ko. Ano ka ba? Nananakot ka eh. Ay, mabuti pa nga. Halika't tingnan natin. Dali-daling pumasok sa kanilang silid si Jacinta at Tino. Kaagad niyang hinanap ang kanyang paboritong bag. Nanlaki ang mga mata ni Tino nang makitang naroon lamang ang bag nakasabit sa gilid ng kanilang kabinet. Napasindak si Tino dahil sigurado siya sa kanyang nakita kanina. Nakita niyang lumabas ng kanilang bahay si Jacinta. Dala ang mismong bag niyon. Agad siyang napabaling sa asawa na ngayoy tulala at tila walang mahagilap na salita. Maya-maya pa
ay nagmamadaling nagbihis si Jacinta at nagmamadaling lumabas. Naguguluhan man ay kaagad itong sinundan ni Tino. Nag-aalala siya sa kung saan maaaring magpunta si Jacinta. Loretta! Lumabas ka dyan na babae ka! Labas sabi! Hanapin mo ako! Jacinta, ano bang ginagawa mo? Nakakahiya kang babae ka. Huwag kang mag-iskandalo rito. Bakit? Hindi ba tamang hinala ko sa babaeng yan? Mangkukulam at aswang ang babaeng yan? Anong nangyayari dito? Mabuti naman at lumabas kang babae ka. Ano na naman ba ang problema mo sa akin, ha, Jacinta? Kinulam mo ko, no? Kinulam mo ko, mangkukulam ka? Ano? Hindi ka ba talaga titigil sa pambibintang mo sa akin ng kung ano-ano? Nung nakaraan, pinagbintangan mo akong aswang. Ngayon naman, mangkukulam? At bakit hindi? Ikaw lang naman ang dayo dito sa baryo namin. Ilang taon na ako nakatira dito. Dayo ka pa rin. At malay ko ba kung naghihintay ka lang pala ng tamang tiyempo upang hindi ka namin paghinalaan na ikaw talaga yung aswang. Tino, pakiusap, alisin mo na nga ang asawa mo dito bago ko pa siya ipabarangay ulit. Pasensya ka na, Loretta. Jacinta, halika na. Umuwi na tayo. Ayoko. Gusto kong patunayan sa lahat na itong babaeng to ang aswang dito sa baryo natin. Kaya bitiwan mo ko. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko napapatunayan na tama nga ang hinala ko. Umalis na kayo. Kung hindi, ipapabarangay talaga kita. Palagi ko nang pinapalampas ang lahat ng mga paninirang puri mo sa akin. Pero wag na wag mo kong sasagarin. Tingnan mo, Tino. Tingnan mo. Narinig mo yon? Pinagbantaan niya ako. Aswang talaga yung babaeng yan. At ngayon, galit siya sa akin. Kaya kinukulam niya ako. Narinig mo yon? Jacinta, ano ba? Maya ka nga. Wala kang patunay sa mga binibinta mo sa kanya. Puro lang hinala yung mga pinagsasasabi mo. Kaya pwede ba? Tumigil ka na. Ako nang nahihiya sa ginagawa mo. At talagang kinakampihan mo yung babaeng yan? At ngayon nahihiya ka? Ikinahihiya mo ako na para bang hindi mo ko asawa? Kaya nga ako nahihiya dahil may pakialam ako sa'yo. Hindi kita ikinahihiya. Ikinahihiya ko ang mga pinaggagawa mo. Ilang minuto pang nagtalo sina Tino at Jacinta sa harapan ng bahay ni Loretta. Sumenya si Tino kay Loretta bilang paghingi ng dispensa sa ginawa ng kanyang asawa. Tumango na lamang si Loretta bilang tugon bago tuluyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ilang di pa lamang ang layo ng bahay nila, kaya dinig na dinig ni Loretta ang patuloy na pagtatalo ng mag-asawang Tino at Jacinta. Hindi niya maunawaan kung bakit muli na naman siyang pinagbibintangan ng babae na mangkukulam. Sa bawat araw na lumilipas, kung ano-ano na lamang ang ibinabatong paratang nito laban sa kanya. Hanggang sa mga sumunod na araw, habang pauwi si Loretta galing sa kanyang trabaho, namataan niya ang isang pamilyar na figura na naglalakad din sa daan, tila wala sa sarili. Jacinta? Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras sa labas? Mag-aalas 3 na ng madaling araw ah. Ha? Ako? Nasa labas? Ano? Teka lang ah, naguguluhan ako eh. Hindi mo alam na nasa labas ka ng ganitong oras? Ikaw, bakit ka narito? May inaaswang ka na naman siguro, ano? Galing ako sa trabaho ko, Jacinta. At ilang ulit ko bing sasabihin sa'yo, hindi ako aswang. Teka, paano? Jacinta, Huwag sandali. mo akong susundan. Kailangan kong umuwi sa bahay. Jacinta, sandali! Dahan-dahan lang sa paglakad, baka matumba ka! Anong nangyayari sa kanya? Bakit narito siya sa kalsada ng ganitong oras? Para rin wala siya sa sarili. Labis ang pagtataka ni Loretta sa kakaibang kilos ni Jacinta ng gabing yun. Ngunit sa huli, ipinagkibit balikat na lamang niya yun. Sa isip niya, anuman ang ginagawa nito sa labas ay wala na siyang pakialam doon. Lalo pa siyang nakahinga ng maluwag nang ilang araw siyang hindi ginagambala ni Jacinta.
Tila palagi na lamang itong nasa loob ng kanilang bahay. Kung dati-rati maaga pa lang ay nasa labas na ito ng bakuran upang makipagtsismisan sa kapwa niya tsismosa sa baryo. Ngayon ay nananatili na lamang itong tahimik. Maging si Tino ay nagtataka na rin sa ikinikilos ng kanyang asawa. Isang araw, nagpaalam si Jacinta na may pupuntahan at pumayag naman siya. Ngunit sumapit ang hapon, nagdilim ang gabi. Hanggang magkahating gabi na, hindi pa rin ito dumarating. Nagsimulang mag-alala si Tino. Dahil sa matinding pag-aalala, nagpasya siyang hanapin ang asawa. Ngunit naudot yun nang biglang bumukas ang kanilang pintuan. Jacinta, saan ka ba galing na babae ka? Kanina pa kita hinihintay. Anong oras na 1:00 na ng madaling araw. Kailangan ko ng tubig, Tino. Nauuhaw ako. Bigyan mo muna ako ng tubig. Bilisan mo. Ikuha mo ako ng tubig. Oo, sandali. Dito ka lang. Ikukuha lang kita ng tubig. Bilisan mo, Tino. Oo na! Heto ng tubig! Okay na. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Baka mamaya mabulunan ka dyan. Ano ba kasing nangyayari sa'yo at saan ka galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang dumi-dumi mo! Puno pa ng damo yung buhok mo. Hindi ko alam. Basta nagising na lang ako sa kasukalan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, Tino. Ano? Jacinta, nasusobrahan ka ba sa kape? O baka naman nag-aadik ka na rin? Gusto mo bang hampalusin kita? Anong nag-aadik? Matino ang utak ko. Kung ano-ano kasing pinagsasasabi mo. Saan ka nga galing? Ang paalam mo sa akin, babalik ka lang kaagad. Kung ano-ano nang naiisip ko dahil gabi na wala ka pa. Hindi ko nga alam. Pauwi na dapat ako kanina. Tapos bigla akong nahilo. Tapos parang may kakaiba sa katawan ko, Tino. Parang may humihila sa akin na huwag mo nang umuwi. Ano yun? Magic? Jacinta, ang mabuti pa, huwag ka na muna lalabas ng bahay. Kung ano-ano nangyayaring kababalaghan sa'yo tuwing lumalabas ka ng bahay. Mabuti pa nga siguro. Teka, ngayon ko lang napansin. Ang alin? Bakit may mga dugo ang kamay mo? Ano? Tino, may dugo ang kamay ko. Diyos ko, saan galing ang dugong yan, Jacinta? Hindi ko alam. Wala akong alam kung saan ang galing ang mga dugong ito. Imposible namang hindi mo alam. Nagsasabi ako ng totoo, Tino. Hindi ko nga alam. Basta naimasmasa na lang ako. Nasa kasukalan ako. Hindi ko alam kung paano ako napunta doon. Sus Mariosep naman, ano bang nangyayari sa'yo, Jacinta? Hindi na nakatulog ang mag-asawang Tino at Jacinta. Tinulungan ni Tino ang asawa na hugasan ng kamay nito upang mawala roon ang marka ng mga dugo. Samantalang si Jacinta naman ay nananatiling tulala na tila ba inaalala kung ano nga bang nangyari sa kanya. Kinaumagahan, nabulabog sila sa boses ni Loretta. Sinong may gawa nito sa mga alaga naming kambing? Napakawalang puso naman! Nay, wala na pong natirang buhay sa mga alaga nating kambing. Pinatay ho silang lahat. Wala na din pong mga lamang loob nila. Nakatatakot naman. Sino walang pusong gumawa niyan? Grabe! Hindi man lang natakot sa Diyos. Pati hayop, hindi pinalampas. Malaman ko lang talaga kung sinong may gawa nito. Talagang mananagot sa akin. Ano bang nangyari dito? Sus Mariosep, anong nangyari sa mga alaga ninyong hayop, Loretta? Yan din nga ang tanong ko, Tino. Napakawalang puso naman ang may gawa nito. Ito na nga lang ang meron kami ng anak kong si Mutya. Sinalbahe pa ng ganito. I-report na natin ito kay Kapitan para magawan ka agad ng aksyon. Tama! Halika kayo mga kasama. Pumunta tayo ng barangay hall. Isuplong natin to kay Kapitan para magawan ka agad ng aksyon. Tayo na mga kasama! Ano ang gagawin natin sa mga patay nating kambing, Inay? Wala tayong magagawa, kundi ilibing ang mga kawawang kambing na yan, anak. Tutulungan ko na kayo para mapabilis ang paglilibing niyo sa mga kambing.
Maraming salamat, Tino. Pero baka magalit na naman si Jacinta kapag tinulungan mo kami. Ako nang bahala sa asawa ko. Uumpisa na nating magukay para sa paglilibigan ng mga kambing. Bago pa mga ang mga yan. Tinulungan ni Tino ang mag-inang Loretta at Mutya sa paglilibing ng kanilang mga kambing na namatay. Hindi napigilan ni Mutya ang pag-iyak sapagkat siya mismo ang nag-alaga sa mga ito mula pa noong maliliit pa ang mga kambing. Para sa kanya, hindi lamang mga hayop ang nawala, kundi mga alagang itinuring na niyang bahagi ng pamilya. Matapos mailibing ang mga ito, kinausap sila ng kapitan ng baryo tungkol sa nangyari. Ayon dito, maaaring isang mabangis na hayop mula sa gubat ang gumala sa kanilang lugar at umatake sa mga alagang hayop. Ngunit taliwas ito sa bulong-bulungan ng mga tao. Para sa marami, aswang ang may kagagawa ng lahat. Sa isip ni Loretta, aswang man o mabangis na hayop ang may sala, iisa lang ang mahalaga. Kailangang matuldukan ang mga kababalaghang nagaganap sa baryo ng San Juan. Samantala, sa bahay na mag-asawang Tino at Jacinta, kapansin-pansin ang tila walang tigil na pagpabalik-balik ng lakad ni Jacinta. Isang bagay na lalong ikinababahala ni Tino. Jacinta, pumirmi ka nga dito. Naihilo ako sa ginagawa mo. Tino, paano kung ano? Kung ano? Kung ano kasi? Ano nga kasi? Puro ko ano? Ano kung ano? Puro ako kasi. Ikaw naman puro ano? Makinig ka nga muna kasi. Nakikinig ako. Ikaw tong hindi maintindihan. Tapos ibabato mo na naman sa akin ang sisi. Puro ko kasi ano. Hindi mo naman ipinaliliwanag kung ano. Paano nga kung may nagawa pala akong nakakagimbal na gawain? Hey, di good luck sa'yo. Walang hiya ka? Asawa ba talaga kita? Sa pagkakaalam ko, oo. Kasal tayo. Nasa na nga palang marriage contract natin. Bakit mo naman hinahanap ang marriage contract natin? Titingnan ko lang kung may expiration date ba yung kasal natin. Malay mo meron. Tapos, matagal na palang expired ang kasal natin. Puiset ka talaga. Problemado na nga ako eh. Puro ka pa kalokohan. Pinapagaan ko lang naman yung loob mo eh. Tino! Jacinta! Puiset ka talaga. Tumigil ka na nga. Ang bango. Ha? Anong mabango? Wala naman akong naamoy ha. Maliban sa amoy ng pawis ko. Diyan ka lang. Susundan ko lang ang napakabangong amoy na naamoy ko. Ang bango-bango. Hoy! Hoy, sandali, Jacinta! Saan ka na nang pupunta? Jacinta! Ngunit kahit ilang ulit tawagin ni Tino ang pangalan ni Jacinta, hindi ito lumilingon. Diretso lamang ang lakad nito. Tila nahihipnotismo ng isang napakabagong amoy na siya lamang ang nakaaamoy. Agad siyang sinundan ni Tino. Litong-lito at kinakabahan sa ikinikilos ng asawa. Ngunit sa isang iglap, parang bula lamang itong naglaho sa kanyang paningin. Napahinto siya at dali-daling hinanap si Jacinta sa paligid. Ngunit saan man siya tumingin, ay wala itong bakas. Dahil sa matinding pag-aalala, nagpasya si Tino na humingi ng tulong sa kanilang mga kakilala. Umaasang may sasama sa kanya upang hanapin si Jacinta. Subalit bigo siya. Takot ang mga ito na iwan ang kanilang pamilya, lalo pat kumakalat ang balitang may aswang na gumagala sa baryo. Walang nagawa si Tino, kundi ang umuwi na lamang, bitbit ang pangamba at pangungulila. Hanggang sa sumapit ang hating gabi, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakarinig siya ng mahinang pagkatok sa kanilang pintuan. Sino yan? Tino, ako to. Si Jacinta. Ang mahal na mahal mo. Ginagago mo ba ako? Ikaw ang gago. Bakit hindi mo ba ako mahal? Buksan mo tong pintuan kung di bibigwasan kitang lalaki ka. Ay, confirm. Ikaw nga ang asawa ko. Sandali at bubuksan kong pintuan.
O ayan, bukas na. Ay, aray ko naman. Ang sakit ng katawan ko. Sus Mariosi Jacinta, bakit maraming dugo na naman ang damit mo? Diyos ko, anong nangyari sa akin? Bakit ako tinatanong mo? Ikaw ang dapat na tanungin ko niyan. Anong nangyari sa'yo at saan ka galing? At bakit punong-puno ng dugo ang damit mo? Pati ang bibig mo, may dugo rin. Papasokin mo muna ako sa loob ng bahay, Tino. Natatakot na ako. Baka makita ako ng mga kapitbahay natin. Sige, bilisan mong pumasok. Pasok dito sa loob ng bahay natin. Anong nangyayari sa akin, Tino? Bakit nagkaroon ako ng napakaraming dugo? Hindi ko alam, Jacinta. Basta ka nalang umalis kanina. Sabi mo sa akin, may naaamoy kang napakabangong amoy. Isinundan mo kaagad yung amoy. Hinanap kita, pero hindi kita makita. Natatakot na ako, Tino. Hindi na maganda tong nangyayari sa akin. May kababalagang nangyayari sa akin, Tino. Huwag ka mag-alala, Jacinta. Gagawa tayo ng paraan para malaman kung anong kababalaghan ang nangyayari sa'yo. Tino, natatakot na ako. Ako rin naman. Sandali. Ang mabuti pa, maligo ka para mawala yung dugo sa katawan mo at sa damit mo. Kasi napakalansa. Oh, maliligo ako. Ibabad mo tong damit ko para matanggal ang dugo. Sige, akong bahala. Takot si Tino, pero hindi niya rin kayang pabayaan ang kanyang asawa. Kahit pagbali-balik ta rin ang katotohanan, asawa niya pa rin si Jacinta. Oo nga't minsan ay hindi niya matatansya ang ugali nito. Pero mahal niya ito at mabuti naman itong asawa sa kanya. Kaya sa ganoong pagkakataon, hindi niya ito maaaring pabayaan. Kinabukasan, maagang nagising si Tino o mas tamang sabihin, hindi naman talaga siya nakatulog dahil binabantay niya si Jacinta. Lumabas si Tino sa kanilang tarangkahan at nakasalubong niya si Loretta na galing sa tindahan ni Aling Sisang. Ngunit halata sa mukha nito ang pangamba, kaya kaagad itong tinanong ni Tino kung ano ang meron. Loretta, ayos ka lang ba? Tino, yung border na buntis ni Aling Sitang, natagpo ang patay sa unit niya. Ano? Si Rosa? Oo, pag-uwi ng ka-live-in niya kanina lang, natagpuan niya si Rosa. Nawala ng buhay. Wakwak ang tiyan. Nawawala ang lamang loob at ang fetus sa sinapupunan nito. Ha? Diyos ko, hindi kaya... Tino, bakit bigla ka namutla? Kasi bigla akong nakaramdam ng takot. Tama, natatakot ako. Kailangan mahuli na ang aswang na sinasabing pumapatay dito sa baryo natin. Hindi lang isa, kundi napakarami na niyang biktima. Paano kung sa susunod na araw, pamilya na natin ang magiging biktima ng aswang? Loretta, maiwan na muna kita ha. Papasok na ako sa loob ng bahay. Sige, diyan ka na. Sige. Anong nangyayari doon? Bigla na lang nagmamadaling pumasok sa bahay nila. Nagtataka man. Iniisip na lamang ni Loretta na marahil labis nga ang takot ni Tino. Pero lingid sa kanyang kaalaman, nagmamadaling pumasok sa bahay nila si Tino upang puntahan si Jacinta. Naabutan naman niya ang asawa na tulala at hindi man lang ginagalaw ang kape sa harapan nito. Maging ang malunggay na pandesal ay malungkot na nakahain pa rin sa mesa. Agad na nilapitan ni Tino si Jacinta at hinawakan ito sa balikat. Jacinta, magtapat ka nga sa akin. Tungkol saan, Tino? Ikaw ba ang pumatay kay Rosa? Yung buntis na border ni Aling Sisang? Ano? Tino, tsasmosa lang ako at bungangera. Pero hindi ako mamamatay tao. Kung ganon, anong ginagawa mo kagabi? Hating gabi na nung umuwi ka. Noong unang umuwi ka ng hating gabi, may kababalaghan din nangyari. Pinatay ang lahat ng alagang hayop ni Loretta. Ngayon naman, hindi hayop ang pinatay, kundi tao na. Pinagbibintangan mo ba ako? Na ako ang aswang, Tino? Paano mong nagagawa sa akin to? Asawa mo ko!
Hindi kita pagbibintangan kung wala akong basihan, Jacinta. 2 beses ka nang umuwi ng hating gabi. May dugo sa damit, kamay at bibig mo. Tapos kinabukasan, may mga patayang nagaganap. Ano sa tingin mo ang iisipin ko? Hindi ko alam, Tino. Dahil maging ako man, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Kung anong ginagawa ko kapag lumalabas ako ng gabi hanggang sa pag-uwi ko ng hating gabi. Nung una, si Loretta ang pinagbibintangan mo na aswang dahil umuuwi siya ng hating gabi. Ngayon, ikaw itong may kahinahinalang ginagawa. Sandali. Tama. Ang babaeng yon, baka mamaya kinukulam niya ako dahil sa mga pinagagagawa ko sa kanya. Humanda siya sa akin. Kapag napatunayan kong kinukulam niya ako, sisiguraduhin kong mapapalaya siya dito sa Baryo San Juan. Jacinta, mas malaki ang problema natin. Hayaan mo na nga si Loretta at ang anak niya. Ang pagtuunan natin ng pansin, yung kababalaghang nangyayari sa'yo. Tino, natatakot na ako. Matakot ka talaga. Matakot ka sa Diyos. Naiyak na lamang si Jacinta. Hindi niya maunawaan kung anong nangyayari sa kanya. Maging si Tino ay nababalot ng takot sa maaaring matuklasan tungkol sa sariling asawa. Hindi niya alam kung paano ito dadamayan kung sakaling totoo ang kanyang hinala na isa nga itong aswang, sapagkat kung magkagayon, tiyak na papatayin ito ng mga taga-baryo ng San Juan. Samantala, abala naman si Loretta sa paghahanda para sa kanyang pagpasok kinagabihan nang dumating ang bago nilang kapitbahay na si Maring. May dala itong isang tray ng ulam. Agad naman siyang pinapasok ni Loretta sa loob ng bahay, ngunit magalang itong tumanggi. Pasok po muna kayo, Aling Maring. Ipaghahanda ko po kayo ng kape. Anak ko, wag na iha. Ito lang talagang sadya ko. Ibibigay ko siya na tong isang tray ng ulam. Nako, nakakahiya naman po sa inyo. Babayaran ko na lang ho kayo. Baka humamaya malugi po kayo niyan. Ano ka ba naman? Para sa inyo talaga to. Kainin niyo kagad ni Mutya. Masarap yan. Mukhang masarap nga po talaga Naamoy ko po ang napakabangong aroma nitong igado nyo. Hindi ka magsisisi kapag natikman mo yan. Sige po, maraming salamat po ulit, Aling Maring. Matamis nang ngumiti ang matanda kay Loretta bago tuluyang umalis. Si Loretta naman ay masayang dinala ang tray ng ulam papasok ng kanilang bahay. Sa loob ay nakasalubong niya si Mutya na agad na nagtanong kung saan galing ang dala niyang pagkain. Hindi naman nag-atubili si Loretta at sinabi na galing yun sa bago nilang kapitbahay na si Maring. Inilagay ni Loretta ang tray sa mesa habang si Mutya naman ay nagtungo sa kusina upang magsaing. Balak nilang sabay kumain bago umalis si Loretta para sa kanyang trabaho. Habang nag-aayos ng kanyang muka si Loretta, bigla siyang nakarinig ng malakas na kalabog. Kaagad siyang napatayo at dali-daling lumabas ng kanyang silid upang tingnan kung ano ang nangyari. Anong nangyari? Naku, Nay. Kinain ng pusang kalyo yung ulam na bigay ni Aling Maring. Natapon pa ang iba sa sahig, oh. Ay naku, sayang naman. Wala na tuloy tayong ulam. Hayaan nyo na, Nay. Dilata na lang ho. Marami naman po tayong stocks na dilata dyan Ano pa nga ba? Shoo! Shoo! Mutya, paalisin mo nga tong pusa. Ako na maglilinis ng sahig. Sige po. Ming, halika. Doon na tayo sa labas. Dali na. Sige na, labas na ha. Ay naku, sayang naman ng mga to. Pero siguro nga, hindi ka para sa amin. Lilinisin ko na nga lang itong sahig nang hindi na mga may ulam dito. Pagkatapos linisin ni Loretta ang mga natapong ulam, binalikan niya ang pag-aayos ng kanyang mukha. Nang sumapit ang 4:00 ng hapon, sabay silang kumain ni Mutya. Yun na ang hapunan nilang mag-ina. Pagkatapos, gumayak na si Loretta patungo sa kanyang trabaho.
Mabuti na lamang at hindi matao kaya't walang masyadong customer sa resto bar na kanyang pinagtatrabahuhan. Samantala, sa bahay ni Jacinta at Tino, hindi na mapakali si Jacinta. Natatakot siya sa kung anong maaaring mangyari sa kanya. Lalo pat kumagat na naman ang dilim. Agad naman siyang nilapitan ng kanyang asawa upang pakalmahin. Natatakot na ako, Tino. Paano kung maulit na naman ang nangyari noong nakaraang gabi? Paano kung umalis na naman ako, tapos hindi ko alam kung ano ang mga sumunod na nangyari? Ganito na lang, Jacinta. Ikukulong na lang kita sa kwarto natin para hindi ka na makalabas, tapos palalabasin na lang kita bukas na ng umaga. Sige, mabuti ang naisip mo. Tino, kanya nga ang gawin natin. Ikulong mo ko sa kwarto. Huwag mo kong palalabasin kahit na anong mangyari. Oo, hindi ko gagawin yan. Sige, pumasok ka na sa loob ng kwarto natin. Ilala kong pintuan dito sa labas. Sige, sana naman huwag nang maulit ang nangyari kagabi. Natatakot na talaga ako, Tino. Hindi na. Dahil hindi ka lalabas. Kaya sige na, pumasok ka na sa loob. Oo. Mabilis na ikinandado ni Tino ang pintuan ng kanilang silid. Iniisip niya na yun ang pinakamabisang paraan para hindi na makalabas pa si Jacinta. Mag-aalas 11 na ng gabi nang marinig ni Tino ang sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ng kanilang silid. Nagmamakaawa si Jacinta sa kanya na palabasin niya ito. Tino, palabasin mo ko dito. Asawa ko. Naiihina ako. Palabasin mo ko. May arinola ka dyan. Diyan ka na lang umihi. Hindi ba? Napag-usapan na natin to, Jacinta. Matulog ka na lang. Hindi kita palalabasin dyan. Palabasin mo ko dito. Palalabasin mo ko o hindi? Gusto kong lumabas. Palabasin mo ko dito. Diyos ko, bakit parang nag-iiba ang boses ng asawa ko? Parang hindi na siya si Jacinta. Hindi siya pwedeng makalabas sa kwarto namin. Baka nga tamang hinala ko. Baka siya nga ang aswang dito sa baryo namin. Pero paano nangyari yun? Palabasin mo ko dito, Tino. Palabasin mo ko. Tinakpan na lamang ni Tino ang kanyang dalawang tenga dahil sa malakas na boses ni Jacinta at sa mga kalabog na nililikha nito sa loob ng kanilang silid. Pakiramdam ni Tino para na siyang mabibingi. Ngunit tiniis niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang asawa. Ngunit nang sumapit ang alauna ng madaling araw, bigla na lamang tumahimik ang kanilang kwarto. Sa isip ni Tino, sa wakas ay kumalma na rin si Jacinta. Nagdesisyon siyang silipin ito sa loob ng kanilang silid. Samantala, pauwi na si Loretta mula sa kanyang trabaho. Nagmamadali siyang naglalakad sa madilim at lubak-lubak na kalsada nang biglang may anino siyang naaninag sa kanyang likuran. Sino? Bitawan mo ako! Tinambuhan niya ako! Bitawan mo, sabi ko! Teka! Sandali! Jacinta! Ikaw ba yan? Anong nangyayari sa'yo? Bakit tumutulo ang laway mo? At bigla mo na lang akong dinambahan? Kakainin kita. Ikaw ang aswang! Aswang ka! Lumayo ka sa... Dinambahan niya ako ulit! Jacinta! Jacinta! Wag! Tino! Bakit nilagyan mo ng lubid ang liig ng asawa mo? Loretta! Pasensya ka na. Natakasan niya ako. Ikinulong ko siya sa kwarto namin. Pero natakasan niya ako. Anong nangyayari sa kanya? Siya ba ang aswang na pumapatay dito sa baryo natin? Hindi ko pa sigurado. Pero, Loretta, maniwala ka sa akin. Hindi ganito ang asawa ko noon. Biglaan na lang siyang naging ganito. Umalis siya ng hapon.
Tapos umuwi siya ng hating gabi. Pero hindi ko alam kung bakit. Halika, iuwi na natin sa bahay niyo si Jacinta bago pa may makakita sa atin dito. Talaga? Tutulungan mo ako? Oo, halika na. Nagmamadaling dinala ni Loretta at Tino si Jacinta sa kanilang bahay. May tali pa rin ito at patuloy na nagpupumiglas. Pagkarating nila sa bahay nila Tino, kaagad kwento ni Tino kay Loretta ang lahat kung paano nagbago si Jacinta at ang mga kakaibang kilos nito. Isa lang ang hinala ko. Maaaring nahawaan ng pagiging aswang ang asawa mo. Maaaring nayayanggaw siya, kaya siya nagkakaganyan. Nahawaan ng pagkaaswang? Pero sino nga hawa ng pagkaaswang kay Jacinta? Loretta, gagaling pa ba ang asawa ko? Sa tingin ko, hindi pa siya nakakakain ng laman ng tao. Hindi pa siya tuluyang nagbabago ng anyo. May paraan pa upang mawala ang pagiging aswang niya. Hindi madali, pero may paraan. Kahit ano, tulungan mo lang ang asawa ko, Loretta. Nagmamakaawa ako sa iyo. Oo, Tino, tutulungan ko kayo. Pero sa ngayon, kailangan ko munang umuwi. Itali mo ang asawa mo. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Pero sa tingin mo, mahahanap o malalaman kaya natin kung sino ang totoong aswang? Oo, Tino. At ako mismo ang haharap sa kanya. Umuwi na sa kanilang bahay si Loretta. Pagka-uwi niya ng kanilang bahay, kaagad siyang sinalubong ng pupungas-pungas pa na si Mutya. Nagtaka pa siya kung bakit gising pa rin ang kanyang anak. Kaagad nitong sinabi sa kanya kung ano ang nangyari at kung bakit hinintay siya nitong makauwi. Kaagad silang umalis ni Mutya at pumunta sa lugar ng taong pinaghihinalaan nila na totoong aswang. Anong ginagawa niyo ritong mag-ina? Gabi na. Bakit napasugod kayong mag-ina dito sa bahay? Huwag ka na hong magkaila-aling Maring. Alam mo kung bakit kami narito? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Loretta. Alam mo, Aling Maring, yung ibinigay mong ulam sa amin kaninang hapon, nilawayan mo yun, hindi ba? Ha? At balak mo kaming hawaan ng pagiging aswang? Hindi ka nagtagumpay nung una. Kaya ibinigay mo kay Jacinta ang lana na may itim na orasyon, tama? Hindi ko akalain. Matalino kayong mag-ina. Wala na kayong magagawa. Nahawaan ko na si Jacinta. At kapag nakakain na siya ng laman ng tao, hindi siya kakaling pa. Diyan ho kayo nagkakamali. Dahil may tiwala ako sa Diyos. Hindi niya hahayaang manaig ang mga katulad mong alagad ng dilim. Anong gagawin mo? Isusuplong mo ko sa mga tao. At sa tingin mo ba, hindi ko ipapahamak si Jacinta? Mas ako ang paniniwalaan nila dahil hindi kayang kontrolin ni Jacinta ang sarili sa tuwing sasapit ang dilim at ang ating gabi. Hindi na po tayo aabot pa dyan, Aling Maring. Sayang, akala ko pa naman mabait ka. Huwad ka pala. Sumama na lang kayo sa akin upang wag na tayong magkasakitan pa. Ikaw ang umalis dito. Umalis ka sa baryong ito, Aling Maring. Dahil hindi na babagay ang mga demonyong tulad mo dito sa baryong ito. Hindi ako aalis dito. Kayo ang umalis dito. Mga dayo kayo rito. Kakainin ko kayo katulad ng iba kong biktima. Bilisan niyo! Talian niyo kagad ang aswang na yan! Heto, lubid! Hup!
Anong? Hindi! Kinukuyog ako ng mga tao! Bitawan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Ilayo niyo sa akin ang apoy na yan! Ilayo niyo sa akin ang mga pangonong yan! Tapos na ang kasamaan mo, Aling Maring! Sunugin sana ang kaluluwa mo sa impyerno! Hindi nakawala si Maring sa napakaraming taong kumuyog sa kanya. Itinali siya ng mga taong baryo at pinalibutan ng nag-aapoy na sulo. Sumisigaw ang matandang aswang. Dumating ang kuraparuko ng kanilang bayan. Kinuha niya si Maring at dinala sa simbahan. Samantala, ginawa ni Loretta ang lahat upang matulungang gumaling si Jacinta. Mahirap, mabagal ang proseso, pero hindi sila nawala ng pag-asang muling makababalik ito sa kabutihan. Hayan, manalangin ka sa Diyos, Jacinta. Konti pa, tuluyan ka ng gagaling at mawawala ang pagiging yanggaw mo. Loretta, patawarin mo ko ha. Napakasama ko sa iyo noon. Kung ano-ano ang ibinibintang ko sa iyo. Tapos, sa huli, ikaw pala ito makakatulong sa akin. Patawarin mo ko. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng kasalanan ko, lalo na sa iyo. Kalimutan na natin yon. Tao lang tayo. Nagkakamali. Pero ang mahalaga, matuto tayong matutunan ng pagkakamali natin. Kung Diyos nga, nagpapatawad. Ako pa kaya na nilikha niya lang? Maraming salamat, Loretta. Pangako, simula ngayon, BFF mo na ako. Tsaka, magbabago na rin ako. Hindi na ako magiging tsismosa. At hindi ko na rin pakikialaman pa ang buhay ng ibang tao. Ayoko nang maulit yung nangyari sa akin. Kaya, ipinapangako ko talaga sa iyo, magbabago na ako. Masaya siya dahil unti-unti nang gumaling si Jacinta. Dala ng panalangin nito sa Diyos at ng sariling kagustuhan nito na magbago. Bagamat hindi nagbago ang pagiging bungangera at tsismosa nito, nagbago naman ang pananaw ni Jacinta sa ibang tao. Napagtanto niya, hindi dapat naiinggit o nakikipag-away sa mga taong sa tingin niya ay nakaaangat sa kanya. Ayon nga sa Filipos, Kabanata 4, Versikulo 13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin.